Ang anime na ating pag-uusapan ay isa na ata sa nakakatakot at nakakatiring mga eksena na mayroon dito. Ito ang anime na talagang nakakawirdong pakiramdam na parang damang-dama mo din ang mga nangyayari sa mga tao na nagiging biktima ng mga pag-atake ng mga malalaki o mga higanting nilalang na katulad din ng apiran sa mga tao. Wala nga lang sila sa katinuan sa pag-iisip. Mga nakahubad pa ang mga ito at higit sa lahat, tao lamang ang kanilang kinakain. Pero, isa ito sa one of the greatest anime na napanood ko. Pero hanggang sa ngayon, hindi ko matapos-tapos panoorin ito dahil sa takot at kaba sa bawat episode na meron ito. At ito'y pinagbibidahan nila Eren Yeager, Mikasa Ackerman at Armin Arlert. Sa video natin ngayon, alamin natin kung sino nga ba ang may likha nito at paano nga ba niya nasimulan isulat ang manga na ito. Ano nga ba nakatagong misteryo ng kwento nito? Tara, tuklasin natin ang misteryo ng Shingeki no Kyojin. Simulan na natin! Ang Shingeki no Kyojin o tinatawag din na The Advancing Giants pero mas kilala sa title nito sa English na Attack on Titans ay tungkol sa pakikipaglaban ng mga bida sa mga higanting kumakain ng tao. Ang main protagonist natin ay si Eren Yeager na gustong maging isang elite soldiers na nakipaglaban sa mga Titans para maprotektahan ang kanilang lugar. Hindi lamang sa pagprotekta sa kanilang lugar ang nais niya kundi upang magiganti sa mga Titans sa mga pinapatay ng mga ito at lalo na naging biktima din ang sariling ina niya dahil kinain ito ng isang Titans. Kaya nagsumikap siyang maging isang sundalo sa kanilang lugar kasama ang kanyang dalawang kaibigan na sila Mikasa at Armin. Si Mikasa Ackerman ay laging kasama na ni Eren at ampun na ng kaniyang mga magulang ito. Mula nang mamatay ang tunay na magulang ni Mikasa, lagi siyang nakasunod kay Eren. Magaling sa pakikipaglaban si Mikasa, kalmado at matalino. Naging elite soldier din siya dahil kay Eren. Gusto niya ito maprotektahan dahil sa pagmamahal nito kay Eren. At si Armin Arlert, una mahiyain at matatakutin ang kanyang personalidad pero naging kasama niya sila Eren at Mikasa sa pagiging elite soldier din at sabay silang nakikipaglaban sa mga Titans. Lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan bakit kailangan nilang makipaglaban. Ang Attack on Titans o Shingeki no Kyojin ay mula sa isang Japanese manga series na nilikha ni Hajime Isayama. At naserialize ito sa Kodansha's Monthly Magazines sa Bisatsu Shonen Magazine noong September 2009 hanggang 2021 at binibuo ito ng 34 volumes. Si Hajime Isayama ay isinilang noong August 29, 1986 sa Uyama Oita Prefecture sa Japan. Nag-aral siya sa Hitarinko Senior High School kung saan nagsimula na siya sumali sa mga manga works contest. After ng kanyang graduation sa senior high school, pinag-aral niya ang kanyang sarili bilang isang manga sign program sa The Art Department at Kyosho Designer Gakuen. At noong 2006, nag-apply siya bilang isang magazine Grand Prix as MGP na promoted sa Kodansha. At sa edad na 20 ay lumipat siya sa Tokyo para may pagpatuloy ang kanyang kaalaman sa pagiging manga artist niya habang nagtatrabaho siya sa isang internet cafe. Noong taong 2006, si Hajime Isayama ay gumawa ng one-shot ng version of Attack on Titans na binubuo ng 65 pages. At una nga niya itong inoffer sa Weekly Shonen Jump sa Shueisha ngunit ang editor ng department nito ay sinabihan siya na i-modify ang kwento nito at ang artwork niya. Tinanggihan ito ni Hajime Isayama kaya dinala niya ito sa Weekly Shonen Magazine sa Kodansha at dito nga niya nagsimulan lahat ang pagbuo ng kanyang manga na magiging anime pa pala.
Habang ginagawa niya ang Attack on Titans ay ikinumpara niya ang lugar niya sa Hito Oita Prefecture dahil sa bulubundukin na lugar at dito niya binasi ang mga imahe sa lugar ng Attack on Titans. Ang isa sa mga reason niya bakit ang Titans agad ang naisip niya mga karakter na gusto niyang gawin na manga sa dahilan may isa siyang experience na binasihan niya nga dito. Siya ay nagtatrabaho sa internet cafe at hindi niya inaasa na magkakaroon sila ng lasing na customer at kinuwelyuhan siya nito. Ibang takot ang kanyang naramdaman noong oras na iyon. Hindi niya kilala ang tao na ito na bigla na lamang siyang susunggaban sa hindi malaman ang dahilan. Sa sobrang takot, hindi siya makapagsalita at hindi malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi nga niya sa isang interview, "The fear of meeting a person I can communicate with." At dito na nga nagsimula na buuin niya ang karakter ng mga Titans na ikinumpara niya sa lasing na customer nila na nawala sa katinuan sa kanyang pag-iisip. At takot na pakiramdam na naranasan niya sa lasing na ipinapakita din sa mga karakter ng mga tao sa Attack on Titans sa tuwing sinasakop ang lugar at nahuhuli sila ng mga ito. Alam niyo ba na kinuha sa model si Yushin Akami sa karakter ni Eren Yeager kapag Titan siya? Si Yushin Akami ay isang one of the greatest Japanese mixed martial artists. Kapag naka-armor Titans naman ay ikinukumpara naman ito kay Brock Lesnar na isang professional American wrestler. Ayon naman kay George Wada na isang anime producer na ang isolated place ng mga tao sa Attack on Titans ay matatawag na The Wall of Fear na nauugnay sa nature Japanese culture. Ang pinupunto kasi ng The Wall of Fear ay ang pagiging social phobia, anxiety disorder na sobrang matatakotin dahil sa uri ng sakit na ito. Sinabi din ng manunulat na na-inspired niya gawin ang Attack on Titans dahil sa isang Japanese visual novel ng Move Love Alternative. Ang pagiging carnivorous ng mga Titans ay ikinumpara sa mga palabas na The War of the Gargantuas, Gamera, Jurassic Park at isa sa mga series sa Man-Eating Mona Lisa ng isang anime na sumikat din sa Pilipinas noon na Teacher Nube o Jigoku Sensei Nube. Napakaraming twist sa kwento ng Attack on Titans at gusto ng manunulat na magkaroon ito ng tragic conclusion na katulad sa isang movie na pinamagatan ng The Mist ni Stephen King. Ang story kasi ng The Mist ay isa-isa kasi namamatay ang mga karakter sa kwento na ito na gustong i-adapt ni Isayama. 11 taong ginugol ng manunulat na si Isayama ang pagsusulat ng manga series ng Attack on Titans na umabot nga ng April 9, 2021. Ang Shingeki no Kyojin ay nagkaroon din ng mga spin-off. Ito yon isang narrative work na iba ang kwento pero binase sa original works nito. Katulad ng halimbawa nito ay ang TV parody na Attack on Titans, Junior High o Shingeki no Kyojin Chugaku na likha ni Saki Nakagawa at nagsimulang ma-serialize ito noong May 2012 sa Bizatsu Shonen Magazine. Nagkaroon din ito ng prequel, light novel ng manga series din ito na pinamagatan na Attack on Titans Before the Fall na nagsimula noong August 2013 sa Kodansha Monthly Shonen Series at iginuhit naman ito ni Satoshi Shike. Ang ibig sabihin ng prequel ay ang the backstory ng the original work ng isang novel or manga. Nagkaroon pa rin ito ng spin-off based on the No Regrets visual novel na serialized sa manga magazine area na pinamagatan naman na Attack on Titans No Regrets o Shingeki no Kyojin Kuenaki Sentaku na isinulat naman ni Gun Snark at iginuhit naman ni Hikaru Suruga. Ang Attack on Titans No Regrets ay tungkol sa kwento ni Captain Levi na isa sa pinaka-astig na karakter sa Attack on Titans original. Nagkaroon din ito ng Yonkoma spin-off o strip comic na pinamagatan naman na Spoof on Titans o Shingeki no Kyojin Titan Short Skits na igunuhit naman ni Honori na release sa Kodansha Manga Box na isang manga magazine mobile app.
Ang Attack on Titans or Shingeki no Kyojin ay naging anime na nga at nagsimula nga ito sa unang season nito noong April 7, 2013 to September 29, 2013 at na-produce nga ito ng Wit Studio at dinirect ito ni Tetsuro Araki na ipinalabas nga ito sa MBS o Mainichi Broadcasting System sa Japan. Ang second at third seasons nito ay na-air naman noong April 1 to June 17, 2017 at dinirect naman ni Masashi Koizuka. Noong July 1, 2019, inanunsyo na sa the last episode ng third season ng Attack on Titans na tatapusin na ang anime na ito para sa fourth or final season nito at naganap nga ito noong December 7, 2020 hanggang March 29, 2021. Nailipat sana sa Mappai Studio ang bagong studio nito kaso naipit naman sila sa schedule na gusto nila para sa final season nito. Kaya naibalik muli ito sa Wit Studio na dinirect naman ni Yoichiro Hayashi at Jun Shishido. Ang Kodansha publisher ng Attack on Titans ay nagsabi na nagkaroon ito na tinatawag na Mainichi Shimbun o once in the decade hit na nagpaangat sa manga series na ito. Noong April 2014, ayon sa Oricon, 30 million volumes of the series ang naibenta at noong November 2014, ang manga na ito ay nagkaroon ng 45 million copies at November 2018, nagkaroon naman ito ng 86 million copies worldwide. Noong December 2019, tumaas naman ito ng 10 million copies at noong September 2022, ang kopya ng manga ay umabot na ng 110 million at itong November 2023 umabot na nga ng 140 million copies ito. Nabash din ang mga drawing ni Isayama dahil hindi daw ganong kaganda ang kanyang mga drawing at aminado naman doon ang manunulat at sinabi pa nga niya na isa lamang din siyang amateur pero sa tagal ng panahon ay nabago na naman niya ito. Ang isa sa karakter sa Attack on Titans na si Dot Pixis na isang highest ranking sa Southern Territories, alam niyo ba na binasihan ito kay Imperial Japanese General Akiyama Yoshifuri? Si General Akiyama Yoshifuri ay tinagurian siyang the father of modern Japanese cavalry. Ang Japanese occupation of Korea at China noong taong 1910 to 1945 na pinapayagan ng Japan na gawin ang tinatawag na Port Arthur Massacre noong Sino-Japanese War. Ito yung pagpatay sa mahigit 20,000 na tao sa China kasama ang mga sundalong Chinese. Ito kasi ang naging dahilan ng Chinese Ministry of Culture na isama sa kanilang listahan ng Attack on Titans na ban sa kanilang bansa at magkaroon pa nga ito ng issue ng death threat sa manunulat ng manga na ito. May mga episode sa Attack on Titans na ang paglabas ng mga aliens na ikinumpara sa mga Jewish people. Sa kasuotan pa lamang nila na may armband na Star of the David na tinatawag ay parehong-pareho sa mga aliens na suot nila na katulad na suot ng mga Jewish people sa panahon ng mga Nazi. At ang pag-uusig sa mga Marleyans na katulad ng pag-uusig ng mga Nazi sa mga Jewish people noon. Tinaguran niya ito na anti-Semitism o discrimination against Jews at fascism o political ideology movement laban sa manunulat na si Isayama. Pero pinaliwanag nga ni Isayama na nasyonalismo lamang ang nais niya ipakita dito at humingi na din siya ng apology sa mga ito. Ang daming kinakaharap na pagsubok ng manunulat na si Hajime Isayama pero hindi siya sumuko at natagumpayan niya ito hanggang matapos niya ang kanyang likha at ngayon isa sa maituturing na the best anime ang kanyang likha. Kaya, kayamanan ng kalaman dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?